Hello, magandang araw. Back to reality na naman tayo, no? Itong t-shirt ko 2021 pa eh. Yung New Year ng 2021. Back to reality na naman tayo, mga miss. So tapos na yung mga pagkakagastusan. Anong mga handa ang kinain nyo? Ako nagprutas lang ako eh. Actually mga bigay pa nga yung prutas eh. Hindi pa ako nagpapa-check up uli. 'Di ba? Maklear lang talaga ako, hahataw ako ng lamon. Maklear lang talaga ako. Nagpakabusog ako, pero meron akong kinain. Parang bumigat ang tiyan ko nun. Hindi lang siguro ako sanay. Alam niyo yung kakanin na ano ba yun? Yung matamis na gawa sa malagkit. Yung ba binigay ni nanay dyan sa harap. Masarap eh. Anyway, mga kababayan ko, ito no, ito yung mga iniwan nung New Year. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko men eh. Ako I have nothing against the tradition. Hindi, no, against pala ako, sorry. Against pala ako. Pero kahit pa sabihin kong against ako just sa tradition, wala naman ako magagawa kahit sabihin ko na ayoko niyan, 'di ba? Hindi naman ako nagki-killjoy, kaya lang kung tatanungin niyo ako, ayoko niyan. Yung mga paputok na yan, 'di ba? Hindi, not totally na ayoko. Pwede, 'di ba? Kasi nga tradition na yung magpaputok, pero ah sa isang lugar lang, tapos ang mag-organize nun yung government na. Kasi hindi mo na maaalis sa New Year yun eh, yung magpaputok eh. Hindi mo naman aalisin yung tradition, kaya lang sana gagawin nating mas ligtas para sa lahat. 'Di ba? Okay na yung katulad ng ginawa ko no New Year. Okay na yung manood ka na lang ng yung mga papotok-papotok, yung mga fireworks. Tsaka nagtataka ako ngayon, yung si Kuya dyan sa tabi ko, yung mga binili niyang paputok, mga palyado. Hindi ko alam kung gano'n na ba. Kasi bumili siya ng dalawang fountain. Pag sinindihan mo, saglit lang. Ganun ba talaga yon? Pagkakaalam ko nung araw, pag sinindihan mo, matagal yun eh. Minsan nga, bandang huli, sasabog pa yun, di ba? Pero yung binili niya, saglit lang. Yung, ang nangyari nga pagkasindi niya, hindi pa nakakatakbo yung mga anak niya dahil pipicturan niya nga eh. Hindi pa nga nakakatakbo yung anak niya, ubus na eh. Oo, seryoso. Siguro mga, matagal na siguro 5 seconds. Dalawang magkasunod na fountain niya. Pati yung, naalala ko, nung bata ako, bumibili ako ng bata ako siguro mga 2015. 2015, ganon, ganon. Hindi, naalala ko nung bata ko, pag bumibili ako ng Roman candle, ang tagal niya, ang dami niyang putok na ganon. Minsan nga gusto ko na nga matapos eh. Pero yung Roman candle ngayon na binibenta, parang budol na. Mga 3 pop lang, ubus na agad. Ba't ganon? Pati yung mga paputok na yun, may budol pa rin. Diba? Pero itong papanoorin natin, nadaanan ko ito habang nagkakalkal ako ng mga PM sa akin na video sa papareakan. Nadaanan ko to sa YouTube. Tingnan mo. Sabugan ng paputok sa mukha ang isang vlogger sa Cebu. Sa lakas ng impact, bumulagta ang biktima na inakala pang nagbibiro lang. Ang insidente yan nakunan pa ng video sa frontline report ni John Aroa, exclusive. Sinisindi Ito yung video. Tingnan nga natin yung video. Biruin mo, New Year, tos madideds ka ng ganyan, men. Ano ba? Supposed to be ang dating ng New Year, hope eh, pag-asa eh. ng lalaking ito ang paputok na bombshell sa Asturias, Cebu nang salubungin ang bagong taon. Laging Cebu ang may no? Mga taga Cebu dyan, ano ba meron sa Cebu? Bakit laging Cebu? Pero biglang sumabog ito sa mukha na nagsisindi. Hindi pa namalaya ng mga kasama niya ang nangyari at binivideohan pa ang paputok.
Nang matapos na ang putukan, dito na nila nakitang nakabulagta sa tabi ng paputok ang lalaki. Patay ang 23 anyos na biktimang si Clifford Remis, isang vlogger. Sa tindi ng tinamong sugat, wasak at lapnos ang mukha niya. Nilapitan daw Bakit ba't namatay? So ito yung sinindihan niya, Bakit namatay? Parang, di ba, dapat nasunugan lang siya. Pero ba't parang namatay? ni Remis ang bombshell dahil di ito pumutok. Sinindihan niya pa ito kaya sumabog ang bombshell sa mukha niya. Akala pa raw ng pamangkin ng biktima na kumuha ng video na nagbibiro lang si Remis nang makita niyang nakahiga ito malapit sa paputok. Pero nang lumapit siya, doon niya nakita ang duguan at wasak na mukha ng kanyang tiyuhin. Agad niyang tinapon ang cellphone at hinubad ang suot na damit para takpan ang duguang mukha ni Remis. Sinasabi ko eh. Kung di mo buto, wala pa niya na nabuto daw. Pagsindi niya, doon na sumabog. Nilapitan ko talaga siya. Pagtingin ko, sabi ko, hala! Pag uwi namin, kaninang alas 3 ng madaling araw, hindi ako nakatulog ng maayos. Bigla na lang tumutulo yung luha ko, ang hirap talaga. Baliktad daw kasi ang pagkakalagay ng bombshell kaya agad itong sumabog. Bagong taon pa man din pero nagluluksa ang pamilya. What do you mean baliktad? Alin ang baliktad? Yung pagkakamanufacture? Pwede nila i-demanda yun, Kaya lang, kung fly-by-night lang yung gumawa ng paputok, hindi, baliktad yung pagkakagawa o baliktad yung ni Remis. Sobrang sakit. Wala eh. Lang. Diba? Ang bilis ng ipangita po. Sobrang sakit sa... Nakaburol ngayon ang labi ng biktima sa kanilang bahay. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5. Mga kapatid, Diba? Hindi naman pagiging KJ pagka nag-advocate ka ng niyan eh. Ng against sa ganyan. Hindi na totally against. Gusto ko din naman na may pailaw ng January. Diba? Kaya lang syempre, pagka sa civilian, ako against na ako talaga dyan eh. Kahit na nga sabihin ko dapat wag niyong gawin or tahasan ko wag niyong gawin, wala naman ako magagawa eh. Kung gusto niyo eh. Pero kung akong tatanungin niyo lang talaga, tama na yan. Diba? Unahin niyo pa ba yung tradisyon na yan kaysa ganyan? Actually, ilang dekada ng ganyan yan na marami na napapahamak. Minsan nga mga bata pa eh. Or minsan nga napapahamak, wala namang kinalaman doon sa paputok eh. Yung mga bata na namumulot lang, di ba? Kaya nga nung after nung putukan, di ba, punta ako 7-Eleven, bibili ako ng hindi ako nakapagpa-deliver ng mineral water eh. Punta ako 7-Eleven, bibili ako ng tubig. May mga bata doon na namumulot ng yung mga paputok na feeling nila hindi yung yan. Sa bagay, sinaway mo papasok ako ng 7-Eleven nun, titigil sila. Pag palabas na ako, namumulot ulit, di bahala kayo dyan. Kasi wala naman talaga ako magagawa dyan eh. Pero kung tatanungin nyo ako, ayoko talaga. Di ba? Tapos ang guilt pa na makukuha mo, let's say ganito, wag naman po sana yung mga bata namumulot, nakita ko. Siyempre, babawalan ko yun. Dititigil sila, tapos tutuloy pa rin. Habang tumutuloy sila, di susuko ka na. Bahala kayo dyan. Tapos bigla sumabog. Di ba? Biglang sumabog yung paputok. May nangyari doon sa mga bata. Dadalhin kong konsensya yun eh. Na, alam mo yung parang, sana, mas pinaigting ko pa yung pagsaway para hindi natuloy yung aksidente. Dadalhin yun ng mga Tamo dito sa nangyari na to, okay lang sana kung yung trauma na naidulot sa kamag-anak niya, di Kaninang ba? alas 3 ng madaling araw, hindi Di ba?
Okay lang sana kung siya lang yung mga maiiwan mo. Minsan dapat kasi isipin natin kung worthy pa yan tradisyon na yan. Meron pang isa dito. Bata, patay. Kasunod ang pagsabog ng paputok na Goodbye Philippines. Di ba naban na yung Goodbye Philippines na yan? Iyan yung malaki, di ba? Babala po sensitibo ang mga video na susunod naming ibabalita. May ilan nang nasawi matapos masabugan ng paputok kabilang ang lalaking naputokan ng bombshell sa mukha sa Asturias, Ito, kasama Cebu. yung ano. May unang balita si Ba't palagi Cebu? Ano ba meron sa Cebu? Sir LG, ano meron dyan sa inyo? ng GMA Regional TV. Pati yung ano, may napanood, wait lang ha, bago natin pagpatuloy. May napanood akong video, yung sa Egypt ba yon? Sa Cebu din, yung pinagsasaksak siya sa yung babae. Sa Egypt ba yon or yung modern jeepney? Grabe naman yun. Humandusay sa daan ng 10 taong gulang na lalaki sa Talisay City, Cebu. Ano ba? Tinamaan pala siya sa dibdib ng mga tumalsik na bato nang sumabog ang paputok na Goodbye Philippines. Parang shrapnel. Napuruhan ang kanyang puso at agad siyang binawian ng buhay. Kritikal ang lagay ng isa pang minor de edad habang sugatan ng 3 pa nilang kapitbahay na edad 8 hanggang 17. Ayon sa kapitan ng barangay, Feeling ko nadamay lang yung mga bata na yan eh. nakatanggap sila ng ulat na may lalaking nagtungo umano sa isang bakanting lote habang may dalang 3 Goodbye Philippines. Dunay tao dito, ma'am, nga nagpabuto, nga gikan. Well, at least yung lalaki na yun nag-enjoy. hindi naging killjoy yung mga, hindi naging KJ. Kasi sabi sa akin nung nag-comment sa akin, ikaw kasi bungugurang ka na, kaya wag mo idama yung tradisyon daw. Wag ko daw idama yung tradisyon sa pagpapaputok. Di ba, men? Yung pag-against ko dito, hindi naman ito pambubudol para awayin nyo ko eh. Okay lang sana ko, hinihikayat ko kayo mag-invest sa Ponzi scheme. Mura-murahin nyo ko dun eh. Pero yung against ko, para naman sa ikabubuti ng lahat. Nagtataka ako, bakit aawayin nyo pa ako? 'Di ba? Ano ba ang mali dun sa pag-against ko sa ganyan dahil mapuputol yung kaligayahan nyo tuwing New Year? Mas gusto nyo bang matuloy yung walang KJ? Gusto nyo ganyan? Sa tingin nyo ba yung 'di ba Killer Joy ang KJ yung joy ba? Ito ba yung marami na puputokan? Yung ba yung joy para sa inyo? 'Di ba? Hindi mo pwede sabing isolated 'yan eh. Every year na lang may nangyayaring ganyan eh. 'Di ba? Okay lang sana kung isolated 'yan, men eh. 'Di ba? Unang-una, wala namang mabuting maidudulot talaga yung paputok na eh. Ano bang maidudulot ng paputok na yun? Tataboy yung yung bad spirit? Proven na ba 'yon, mga kababayan ko? Kasi every year na lang yan eh. Wala naman, okay lang sana kung worth it yung yung parang yung paputok na yan parang may tulong sa ekonomiya yan. Maybe yung pagbabayad ng tax ng mga nagbebenta, yung mga legal na nagbebenta, 'di ba? Pero I mean, pag nawala yan, kasi once a year din naman yan, di naman ganun kalaki din ang itutulong na tax niyang paputok na yan. Diba? Actually, hindi mo naman, ang proposal ko, hindi mo naman talaga tatanggalin yan. I-regulate lang talaga. Diba? Katulad niya, yung lalaki, swerte yun, nakauwi yun ng buo ang katawan, pero yung inabala niya, yung mga pinatay niyang bata, yes, nasa burden niya yan eh. Yung mga napahamak na bata na yan, yung may namatay, nasa kamay niya yung dugo ng mga yun eh. Di ba? Sa Bulacau, Crusan. May lalaki nagpaputok mula sa Bulacau, Crusan. 3 firecracker ang pumutok. Yung isa hindi pumutok. Kanang tulong abok ang ipabuto nila, ma'am.
Nya ang usa, wa mo boto. Kida sa mga bata dito sa ilaha. Yung isa pumutok, dinala ng mga bata sa kanila kung anong kadahilan, parang pinukpok. Ano ba? Paano yung kinabukasan ng mga yun? Di ba? Hindi ako natatawa dahil may namatay or natatawa lang kasi ako na sobrang babaw, men. Lalo na yung vlogger na kung tutuusin, uusad naman yung buhay niya kaya hindi siya magpaputok eh. Di ba? To be fair naman, wala naman akong narinig na natamaan ng ligaw na bala. Unya, o sa kay nahitabo, mamurag ilaha ba kahanggi. Dagkutan. Kuan na didukdok ba ka nila o unsa, nibuto. Nakikipag-ugnayan na sila sa Talisay City Police para matuntun ang lalaking nagdala umano ng pinagbabawal na paputok sa kanilang barangay. Nasabugan naman ng paputok na bombshell ang isang lalaki sa Asturias, Cebu. Dead on arrival siya sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, nilapitan ng biktima ang paputok at sumabog ito sa kanyang mukha. Ganyan din ang sinapit ng 44 anyos na lalaki sa Mabuhay man siya doon, yung tinamaan sa mukha. Mabuhay man siya doon, bulag na yun eh. Di ba? Mga naputulan ng kamay. Ano ba? Yan ba yung, yan ba yung worth ng joy nyo? Na kinikilljoy ko? Di ba? Every year na lang yan, men eh. Perfect eh. Laging pagtaon may puto ka na ganyan, may nangyayaring ganyan. Predicted talaga eh. Diba? May nangyayari talagang ganyan eh. Talagang dun sa araw talaga na. Kasi minsan may mga mamimiloso po, bakit sa mga sasakyan bungo, may naaaksidente, may namamatay lagi. Di iba na natin yung mga sasakyan. May naaaksidente. Oo nga naman Pero yung yung contribution kasi ng sasakyan sa society natin, essential 'yun. Kahit marami na aksidente doon, kailangan natin na ng sasakyan talaga. Let's say kailangan natin pumunta sa mga malalayong lugar, maglakad tayo, 'di ba? Kung may man 'yon, may risk man 'yon, hindi naman din talaga nawawala 'yon. Kaya lang essential kasi sa buhay natin. Yung paputok na yan. Kahit walang paputok, uusad ang buhay natin eh. Hindi ba kayo makakakain ng buong taon pag hindi kayo nagpaputok ng bagong taon? I don't think so. Diba? Timbangin nyo din naman. At unang-una, hindi naman din pinagbabawal, ayon sa proposal ko, hindi naman pinagbabawal yan. Magkaroon lang ng regulation lang talaga. Minsan, need na ng kamay na bakal dyan eh. Hindi, actually, di ba, alam ko may ordinansa na talaga yan, na bawal na yan eh. Hindi ko lang alam kung ba't lumambot na naman yata ang, lumambot na naman yung pangil niyan. Kasi naalala ko noon, siguro, 5 years ago ba, o 3 years ago, wala pang pandemic noon, dito sa yung barangay namin naglilibot na yan eh. Sinasabihan na yung mga tao na bawal. Parang huhulihin nga dito sa amin doon. Hindi ko alam kung ba't nawala yun bigla. Oo, naalala ko yung dati. Kasi sila kuya, dyan, yung mga kapitbahay ko, palihim sila nagpapaputok noon. Hindi sila yung open na katulad nung isang gabi. Di ba? Hindi sila ganoon. Parang palihim sila noon pag nagpaputok sila. Tapos, tama na. Baka mamaya rumonda na yung barangay. Di ba? Kasi ang paputukan dito sa amin nung nangyari yon, may area talaga. Di ba? At yung barangay namin may budget na yung magpailaw sa langit. Hindi ko alam ba't biglang lumambot na ganyan eh. Don't know. Siguro, kapanahunan na rin talaga ng mga namatay na yun, Kahit na ano gawin natin, one way or another, talagang kukunin ang buhay nila siguro.
Kumbaga, destiny na nila yun na hanggang dun lang talagang buhay nila, di ba? Tagupan City. Ayon sa mga saksi, gumawa ng improvised bombshell ang lalaki sa tapat ng nirerentahan niyang bahay. Naghulog siya ng 5-star pero hindi ito pumutok agad kaya sumilip ang biktima. Nakita namin si kuya, nagpapaputok. Akala lang po namin nadulas siya. Yung po pala may tama na po pala siya nun. Sinilip niya pa po, bigla pong tumama sa kanya yung paputok dito. Hindi naman po namin alam na naputokan na kaagad. Naisugod pa siya sa ospital pero nasawi siya kalaunan. Madami siya kasing sinindihan na 5-star. Then yun yung nag-cause. 5-star, mahina-hina pa yun, di ba? Ang lacerated wound niya dito sa may occipital area. May kasama din kasing fracture, skull fracture. Siguro na siya, nabagok din. Siya ang ika-18 biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center mula December 20. Pinakabata sa kanilang 8 taong gulang na lalaki sa San Fabian, Pangasinan na nasabugan ng buga noong December 30. Ito ang unang balita. Femery dumabok ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Itong vlog ko na to, hindi naman para... Wala naman magagawa itong vlog ko na to. Nagkukwentuhan lang naman tayo. I don't know, siguro some of you dito sa usapan natin makukonvince ko kahit isang tao man lang sa inyo na next year, wag na. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan eh. Kahit ba naman direktang sabihin ko dito na wag nyo nang gawin. 'Di ba? Wala na namang mangyayari dahil desisyon nyo pa rin naman yan eh. Kaya lang, kalayaan ko din magsabi dito ng gusto kong sabihin. 'Di ba? Wala namang, hindi ko na mahawak ang bank account nyo para i-hold na, oy, paputok ba bibili mo? Hindi kita pa withdrawin. Diba? Ito kwentuhan lang natin. Now, kung gusto nyo, no, magpaputok, kesa awayin nyo ko, hindi magpaputok ulit kayo. Wala namang problema. Diba? Kaya lang, siguro, ako, pagka daldal ako ng daldal dito at may naniwala sa akin, baka may mailigtas ako. Diba? Kayo, kung gusto nyo na, maaring yung mga tain-taing magpaputok dyan, di mag-i-enjoy kayo. Malay mo, makadamay pa kayo ng, tama yung nagsindi ng Goodbye Philippines, 3 Goodbye Philippines, namatay yung bata, tapos may nasugatan pang iba. Ano yun? At least siya safe? Paano yung mga doon? Okay lang sana kung siya lang yun na doon eh. Napahamak doon sa ginawa niya. Anyway, wala ganun talaga ang buhay eh, no? Kahit naman magsisi pa yung mga, wala na eh. Nangyari na eh. 'Di ba? Kaya nga, yung future na lang talaga ang anuhin niya eh. Sa bagay, iniisip ko din naman, kung hindi naman mangyayari yan, hindi naman matututo yung gumawa. Kaya lang, for how long na kailangan mangyari yan bago matuto ang lahat? Kailangan ba lahat tayo maranasan natin yan bago pa tayo matuto? Anyway, ganun talagang buhay dito sa Pilipinas eh. Diba? Kung sinasabi ko Pilipinas, I'm so sure kasi kung sa Amerika yan nangyari at gumawa ng batas, 'di ba? Although na hindi naman perfect na masusunod yan, feeling ko magiging minimal na yung niyan eh. Yung pinsala niyan eh, 'di ba? Anyway, bahala kayo, no? Bahala kayo. Pera nyo yan. Lugar nyo yan. Mag-enjoy kayo hanggat gusto nyo. Pero kung akong tatanungin nyo, dapat hindi na.